Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Peter chapter 1 verse 7. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesus Kristo. Your faith more precious than gold. Kung ikaw ay papipiliin, ano ang pipiliin mo? Ginto o pananampalataya? Sa unang tingin, siguro marami sa atin ang pipiliin ay ang ginto, pero meron pa palang higit sa ginto. Yun po yung ating pananampalatayang tinanggap mula sa Diyos. Kaya alam niyo po, may purpose po ang bawat pagsubok sa buhay. Maging itong mga storms na nararanasan po natin. In fact, ang ating Panginoong Hesus ay nagturo po patungkol po dyan. Mababasa niyo po sa Matthew chapter 7 verse 24 na yung nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos, bagamat siya'y dadaanan ng bagyo, ng ulan, ng pagbaha. Ang sabi ng Biblia, siya ay nananatiling nakatayo dahil siya ay nakatayo sa isang matibay na pundasyon. So, pagka dumarating po itong mga problema, itong mga pagsubok ng buhay, yan po'y pagsubok sa ating pundasyon. Ang totoong pananampalataya po ay hindi natitinag sa panahon ng pagsubok. At ang sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 25, ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. So ibig sabihin, kung nasa sa iyo ang salita ng Diyos, ikaw ay namumuhay sangayon dito, ikaw ay matatag, ikaw ay nakatayo sa isang matibay na pundasyon. Pero marami po, ang sabi sa Mark chapter 4 verse 17, pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko. So, ito hindi naalalaman ng iba, no po. Akala nila pag dumating yung problema, sila yung sinusubok. Hindi po. Ang sinusubok po ay yung salita ng Diyos na naitanim sa iyong puso. Kaya aagawin at aagawin niya ni Satanas upang ikaw ay bumagsak. Pero yung pong may totoong pananampalataya, nagpapakalalim po yan sa salita ng Diyos, kaya matibay yung kanilang pundasyon. Dapat po ganun tayo mga kapatid. Ano po? Establish tayo sa Word of God. Pangalawa po, pag dumarating ang mga problema at pagsubok sa buhay, ito po'y pag-test sa ating pagmamahal sa Diyos. Kumbaga, tinitesting tayo kung talagang tayo totoong nagmamahal sa ating Panginoon. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 8, hindi nyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya na kayo sa Kanya. Kita nyo po yung mga mananampalataya nung panahon po ni Apostle Peter, kahit po dumadaan sila sa iba't ibang uri ng problema at pagsubok, nananatili silang nagmamahal sa Diyos. Yun ang totoong pananampalataya. Ikaw ay nananatiling nagmamahal sa Diyos. Sabi nga sa Jude chapter 1 verse 21, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa Panginoong Hesus Kristo. So kung meron kang genuine na pananampalataya, mahal mo ang Diyos. Yung iba kasi after lang sa blessings, pagka naririyan ng blessing sa kanilang buhay, masayang-masaya sila. Yun ang sukatan nila ng kanila pong kaligayahan. Pero ang sabi ng Biblia, ang kaligayahan natin ay dapat po naroon sa pagmamahal natin sa Diyos. Kung tutuloy po natin yung basa sa 1 Peter chapter 1 verse 8, sabi diyan, dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan ng salita. So, tandaan niyo po, pag may mga pagsubok po, natitest yung ating pagmamahal sa Diyos. Kumbaga, tayo ba ay magsasama sa hirap at sa ginhawa? Yan. Parang ganun din po yung relationship natin sa Diyos. Pangatlo po, pag dumarating ang problema at pagsubok, yan po ay pag-testing sa ating pong maturity as a believer. Sabi po sa James chapter 1 verse 3 to 4, dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok.
Dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So dito po dinidescribe yung pong pananampalataya natin. Tumatatag daw po yan sa panahon ng pagsubok. So tandaan niyo po, no, ang pananampalataya po'y dumarating sa pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos. Pero ito'y tumatatag kapag ito po ay dumadaan sa test. Ano po? Kaya nung iiwanan na ng Panginoong Hesus yung mga disciples niya, ito po yung bilin niya. Oh, alam kasi ng Panginoong Hesus nadadaan sila sa maraming pagsubok. Sabi ng Panginoong Hesus sa John 14 verse 21, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. So, ito po yung bilin ng Panginoong Hesus sa mga alagad. Manatili kayo sa aking mga salita kung talagang mahal nyo ako at mararanasan nyo ako sa inyong buhay. Ano po? At ang sabi po ng Job 23 verse 10, ngunit alam ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kapag sinubok niya, lalabas ang kadalisayan. Pagkat landas niya ay aking nilakaran, hindi ako lumihis sa ibang daan. Yun po ang sabi ng verse 11. So malinaw, alam ng Diyos po kung genuine po yung ating pananampalataya. Kaya mahalaga kapatid, sa panahon ng pagsubok, tiyakin natin na matibay ang ating pundasyon, mahal natin ang Diyos, at tayo po ay nagpapakatatag hanggang sa wakas. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, tulungan mo kami na kapag kami dumadaan po sa iba't ibang uri ng pagsubok, mahayag ang aming pananampalataya na higit pa sa ginto. Turuan mo kami na lalong magpakatatag sa salita ng Diyos, lalong magmahal sa iyo, at higit sa lahat, magpatuloy hanggang sa wakas upang maranasan namin ang tunay na paglago sa buhay na ito sa aming pananampalataya. Iyan po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.